Magastos ka ba? Noon, sobrang gastos ko. Pero simula nung nalaman ko to, gumaling ako sa pagmamanage ng pera ko. Hey, I'm Jeric and I make content on planning your life so you can reach your full potential for the glory of God. Personally, ayoko yung nagbabudget. Pakiramdam ko sobrang restricting niya at nakakasakal siya for me. So, budgeting money doesn't really work, at least para sa akin. Instead, ang ginagawa ko is yung conscious spending. Minsan kaya hindi tayo nakakapag-save ay dahil marami tayong gustong bilhin, di ba? O di naman kaya marami tayong pinagkakagastusan na hindi naman talaga mahalaga para sa atin. So instead of wasting so much money sa mga bagay na hindi ko naman talaga masyadong trip, kinikilala ko yung sarili ko, tapos yung mga bagay na gusto ko lang, dun ako naglalagay ng resources. That's what conscious spending is. Alamin mo kung ano yung gusto mo, tapos mag-decide ka na dun ka lang mag-allocate ng resources. Yung iba, hindi. Or at least, hindi muna. At ito yung 3 steps niyan. Step number 1 is to know your priorities. Ano ba yung mga bagay na mahalaga para sa'yo? Ano yung mga hindi mahalaga at hindi naman value-adding sa buhay mo? Huwag kang mag-allocate ng resources doon. Step number 2 is to decide to allocate resources on those priorities. For example, hindi ko naman talaga na-enjoy yung traveling. So, hindi ako naglalagay ng budget para sa travel. Sobrang hassle siya para sa akin, especially kung mag-eroplano pa ako. Nakapag-travel pa rin naman ako kasi may mga clients akong nagbabayad for my travel expenses. Pero personally, hindi ko siya nilalaanan unless may other reasons pa. So yung pera ko, nilalagay ko lang sa mga mas mahahalaga for me. Isa na doon yung learning, yung pag-spend ng oras sa mga taong mahalaga para sa akin, mga investments, pagbili ng tools that would make my work easier and better, and marami pang iba. Ikaw, kilala mo ba yung sarili mo? Comment mo naman kung saan ka happy mag-spend ng pera. Step number 3 is to enjoy life. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verses 12 and 13, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, that every man who eats and drinks sees good in all his labor. It is the gift of God. So regalo daw ng Panginoon na mag-enjoy tayo sa fruits ng labor natin. Ibig sabihin, pwede kang mag-enjoy sa fruits ng labor mo by consciously spending. As for me, I believe in what Proverbs chapter 3 verses 9 and 10 says. Honor the Lord with your wealth and with your first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. That's it for me. Thanks for watching and remember, just conquer today.